Isa pong top exchange ang naglabas ng bagong ulat tungkol kay XRP ngayong linggo at kasama po rito ang ilang mahalagang impormasyon tulad po ng regulatory approval ng Ripple sa bansang Dubai, at ang patuloy na legal na laban nito sa US Securities and Exchange Commission or SEC. Kaya ano nga bang ibig sabihin nito para sa atin bilang mga traders at investors? Kaya yan po ang siyang ating aalamin sa video na ito. Pero bago po tayo magpatuloy ay pakibasa na lamang po ang disclaimer sa ibaba ng ating screen. Ayan, ano nga bang nangyari kay XRP sa bansang Dubai? Ayon po sa isang update mula sa crypto exchange na Uphold, nakatanggap ang Ripple ng regulatory approval sa Dubai na nagbigay rito ng lisensya bilang isang blockchain payments provider sa Dubai International Financial Center or DIFC. Ito po ay isang malaking tagumpay para kay Ripple dahil mas napapalakas nito ang posisyon ng Dubai bilang isang global center para sa cryptocurrency innovation. Ngayon ay ano nga ba ang kahulugan ng regulatory approval na ito? Ayan. Ibig sabihin ay mas mapapalawak po ng Ripple ang kanilang cross-border payment services sa buong United Arab Emirates or UAE. Mahalaga ito dahil batay po sa datos ng Ripple, 20% ng kanilang mga clients ay mula sa Middle East. Kaya naman napakalaki ng papel ng rehiyong ito sa kanilang pagpapalawak or expansion at saka paglago. Ayon po kay Ripple CEO Brad Garlinghouse, malaking tulong ang regulatory environment ng Dubai sa mga tech at saka crypto companies dahil po sa suporta nito sa innovation. Kung ikukumpara po sa ibang bansa tulad po ng US na may mahigpit na regulasyon, mas bukas po ang Dubai sa mga ganitong teknolohiya. Dahil dito ay mas maraming crypto companies ang naakit na magtayo ng kanilang mga operasyon sa Dubai. Ngayon ay ano naman po ang bagong update sa SEC at saka XRP. Yan. Bukod po sa Dubai expansion ay may panibagong balita rin tungkol po sa ongoing legal battle ng Ripple laban sa SEC. Ayon po sa Uphold, kasalukuyang nire-review ng SEC kung dapat bang ituring ang XRP bilang isang commodity imbes na isang security. Ang pagre-reconsider na ito ay bahagi po ng settlement discussions sa pagitan po ng Ripple at ng SEC. Ngayon, ano po ang kahulugan nito? Kung saaling ituring po ang XRP bilang isang commodity tulad ni Bitcoin at Ethereum, posibleng mabawasan po ang regulatory pressure kay Ripple. Ang classification na ito ay maaring maging game changer sa kasong ito dahil maaring mapaluwag ang regulasyon kay XRP na siyang inaabangan ng maraming investors. Sa gitna po ng usapang ito ay muling lumutang ang paghahambing dito kay XRP at kay Ethereum. Ayon po kay Ripple Chief Technology Officer David Schwartz, hindi po dapat ituring na magkatulad si XRP at Ethereum. Paliwanag niya, si Ethereum ay pribadong naibenta bago pa man magkaroon ng blockchain. Samantalang si XRP ay may ibang istruktura or structure at kasaysayan. Dahil dito ay patuloy na pinag-uusapan kung dapat bang magkaroon ng mas malinaw na pamantayan sa kung ano po ang ituturing na security at kung ano ang hindi. Sa ngayon ay maraming investors ang nag-aabang kung anong magiging desisyon ng SEC sa classification ni XRP. Ayan. Ngayon ay ano po ang epekto ng mga nangyayaring ito sa crypto market? Dahil po sa regulatory approval ng Ripple sa Dubai, mas lumalakas po ang posisyon nito sa Middle East na isa sa pinakamabilis na lumalagong crypto markets sa mundo. Mas magiging madali para kay Ripple na palawakin ang kanilang serbisyo at makapagbigay ng mas maayos na cross-border transactions sa mga bansa sa rehiyon. Sa kabilang banda, ang review naman ng SEC dito kay XRP ay maaring may malalim na epekto ito sa buong crypto industry. Kung biglang magbago po ang kanilang desisyon at ituring na commodity sa XRP, maaring magkaroon ng malaking pagbabago sa kung paano po minamanduhan ang iba pang mga cryptocurrencies. Maaari po itong magbigay ng positibong senyales para sa mga crypto investors dahil nangangahulugan ito ng mas malinaw at mas maluwag na regulasyon. Ngayon ay ano naman po ang ibig sabihin nito para sa atin bilang mga Pinoy crypto enthusiast, lalong-lalo na sa mga may interest kay XRP.
Yan, para sa atin, ang balitang ito ay may dalawang pangunahing epekto. Una, ang paglakas po ng Ripple sa Middle East ay maaari pong magbukas ito ng mas maraming oportunidad para sa atin na gumamit ng XRP para sa mga remittances o cross-border payments. Alam naman natin na maraming OFW sa Middle East. Kaya kung magiging efficient po ang serbisyo ng Ripple sa rehiyon, maaaring mas mapakinabangan ito ng ating mga kababayan. Pangalawa ay ang posibleng reclassification po ng XRP bilang isang commodity. At ito ay maaaring magdala ng mas malinaw na regulasyon hindi lamang po sa US kundi pati na rin sa ibang bansa, kabilang po ang Pilipinas. Kung mapapatunayan po na mas flexible ang ganitong uri ng classification, posibleng magkaroon din tayo ng mas maayos na regulasyon dito sa ating bansa na maaari pong magpababa ng mga hadlang sa pagdevelop ng crypto industry dito sa Pilipinas. At ayan, bilang panghuli ay ano naman ang aking masasabi tungkol dito. Ang regulatory approval ng Ripple sa Dubai ay isa po itong malaking hakbang patungo sa global expansion ni XRP. Habang ang SEC review naman ay isang potensyal na game changer sa legal battle ng Ripple. Ang dalawang ito ay parehong may epekto, hindi lamang sa presyo ng XRP, kundi pati na rin sa buong crypto market. Para po sa mga Pinoy crypto traders, dapat po tayong maging mapanuri at patuloy po tayong sumubaybay sa mga ganitong balita. Sa mabilis po na pagbabago sa regulasyon ng crypto, mahalagang manatiling updated po tayo upang tayo po ay makagawa ng mas matalinong investment decisions. At ayan, hanggang dito na lamang po tayo sa video na ito mga ka-crypto. Marami pong salamat sa panonood. Ingat po tayo lagi at God bless po sa ating lahat.